Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri, 90.1 FM, Philmec. Sa Agri, ikaw ang bida sa paggamit ng agri-makinarya, tamang teknolohiya, balita at impormasyon. Radio Agri, 90.1 FM, Philmec. Kasaganaan para sa bayan. Nais mo bang malaman ang mga pinakabagong teknolohiya ng Philmec? Ating tuklasin ang mga bunga ng pananaliksik ng ahensya sa post-harvest at mechanization. Dito lang sa Techno Pitch On Air tuwing Martes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radio Agri 90.1. Techno Pitch On Air, making waves where bringing you the latest in post-harvest and mechanization, communicating technologies that matter to the farmers and fishermen. This is Techno Pitch On Air, making waves for Philmec Technologies. Broadcasting live from DZDJ, bringing you the latest in post-harvest and mechanization, communicating technologies that matter to the farmers and fishermen. This is Techno Pitch On Air, making waves for Philmec Technologies. Broadcasting live from DZDJ Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa... Alright, so good morning. Yan, good morning. It's been a while. Good morning, partner. Yes, good morning to our listeners on air and online. Yes, and welcome to episode 7, season 2 of Techno Pitch On Air, making waves for Philmec Technology. Only here on Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. We are your program host, Jonna Paulo. And I'm Jet Subaba. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we introduce technologies that matter to the farmers and fisher folk. Again, you're tuning in to Techno Pitch On Air, making waves for Philmec Technologies. Kumusta, partner? Yan, partner, medyo matagal-tagal tayong Yes, oo. katatapos ng ating, actually hindi katatapos. Anniversary. Yeah, and it's been very busy. Pero nakita natin sa anniversary natin yung mga technologies natin. At hindi lang yun, nagkaroon tayo ng mga demonstrations and forums. Yes. At mamaya baka matalakay natin yan. Oo, related partner. sa ating guest for today. Ayan. Siyempre, binabati namin ang aming director for Dr. Junicio G. Alvinia. Hello, sir. And also kasama natin, gusto natin batiin din si Deputy Director Joel Vidator and our Director for R&D, Dr. Nelson Santiago, and our Director for Assets, si Mr. Elijah Z. Tavalos. Yes, syempre ang ating Mancom and Exicom. Hello. At also yung ating mga guards, utilities. Yes. And drivers. Hello. Kung kami po ay naabot ng inyong ng frequency ng inyong mga radyo, good morning. Good morning sa inyong lahat. Yes. Ayan. Partner, bakit ba natin ginagawa itong programa? Siyempre, ginagawa natin ito para ipakilala ang iba't ibang technology at malaman kung angkop ba sa kanila ito. Ayan. Yes. Yan, yung mga technology dito sa Philmec. At yes, partner, through this program, malalaman natin kung yung mga information, parang bigla ka tuwa, very random lang. Oo nga. Na pinag-uusapan natin ngayon, kaya para naman po sa mga online viewers natin, maaari po kayo mag-comment if you are interested about our technologies and our interventions that we're going to talk about. Yes. Every time tayo ay nagkakaroon ng program. At sa mga nasa radyo, kasama pa rin po kayo, may boses pa rin po kayo. You can also share your comments and your questions if there are questions sa ating hotline number na 0962-119-7445. Ayan, syempre kayo pa rin ay nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ayan, meron tayong partner mga social media accounts. Yes. Okay, promote na rin natin. Follow us on sa ating Facebook, X, and Instagram at Radyo Agri 90.1 FM. Hanapin nyo lang po ito. Para naman po sa aming mga YouTube replays, maaaring nyo mapanood yung ating mga episode. Yes. Type lamang po sa YouTube ang Radyo Agri 90.1 FM. Ayan. Partner, syempre, ready ka na ba na ipakilala? At ready na ba siya? Ang ipakilala ang ating Techno Pitcher for today. Yes. Ayan. Syempre, walang iba kundi si Miss Ana Marine C. Miranda ng Technology Management and Training Division. Yay! Ayan, hello ma'am. Welcome po, Ate Ma'am Ana. Ma'am Ana.
Hello Ayan, po. bumati po Magandang tayo. umaga po sa ating lahat. Sir Jet and Ma'am Jonah. Ayan, hello ma'am. Batiin niyo pa yung ating mga online viewers. Sa mga nakikinig po or nagwa-watch online at nakikinig sa radyo, magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Ayan. Mamaya yung mga pabati partner. Oo, mga isa-shoutout niya. Naku, marami yan. Kasi Oo. marami sila sa TMTD and then also Yes. mga family and church mates. Before we proceed po, Ma'am Marine, sa ating discussion for this morning, pwede niyo bigyan ng background ang ating mga listeners kung ano po ba yung ginagawa ninyo bilang isang somehow extension worker kasi nasa extension na cluster po tayo. Ano po yung ginagawa niyo dito sa Filmec? Sir Jet, bilang isang extension worker po na naka-assign sa Technology Management and Training Division, particular po sa training section po, no. Ang aming pangunahin na tungkulin ay tiyakin na yung mga technologies na nade-develop ng Filmec ay naipaparating, na-i-extend, na ipapasa ng maayos sa ating mga end users. Ang atin pong mga usually na mga clients ay yung ating mga agricultural extension workers at even yung mga ating mga magsasaka at iba pang mga stakeholders. So sa function po ng TMTD, so may dalawa po doon, yung develop capacities of agricultural extension services sa pamamagitan po ng pagkandak ng mga training needs assessment. Kami po kasi sa training section, bilang training section po ay kami yung nagkakandak ng mga training po, no. So nagbubuo ng mga curriculum, mga training design, different modules. Nagkakandak po tayo ng mga technical conferences, symposium at mga iba't ibang training related activities. And kasama din po sa function natin ay yung mag-develop at mag-maintain ng mga pool of experts. Ginagawa naman po natin yan through our mga resource person development courses. So, nagpro-provide po tayo ng mga technical assistance sa ating mga clients pagdating po sa aspeto ng pagsasanay. Yun po. Ayun. So, kasama po sa aming trabaho, una nga po yung nagkakandak ng training needs assessment. Ano ba yung kailangan na mga training? So, nagpa-plan, nag-organize hanggang sa ma-implement or ma-execute yung ating mga Okay. training programs po. So need-based ang ating mga Yes, training courses, partner. no? Hindi lang siya basta anything that we want to share, pero tinatanong nila kung ano yung mga needs. Ang Yes. ganda, napaka-comprehensive ng shinare ni Ng Ate function. Marini, Yes. Ma'am Marine, about what they do here in Filmec, Yes, especially on partner, the oo. extension cluster. Kung mga nakaraang techno-picture natin, partner, sila ang nag-develop or bumuo ng technology. Dito naman, partner, si Mga Ma'am curriculum. Marine ay sila naman nag-i-extend ng information. At Ayan. bumubuo rin ng curriculum, no? Yes, Para mas oo. maunawaan. Kasi mahalaga po 'tong mga ka-techno-pitch, ayan. Mga ka-techno-pitch na ang ating mga technologies ay alam gamitin, no, ng ating mga farmers and stakeholders and users, kasi at the end of the day we are after sustainability. Ayaw natin na bibigay yung machine, hindi kayang gamitin. Yes, So oo. sila po ang susi para magtuloy-tuloy ang paggamit nito. Sila ang tututok, partner. Yes, oo. Ayan. Dahil ang topic natin for today, partner, ay Filmec training courses for various commodities. Ayan, Ma'am Marine, ano naman po ang mga training courses na kasalukuyang ino-offer po ng Filmec? At yung mga commodities po na nakapaloob dito. So, sa kasalukuyan po ay nag-o-offer po ang Filmec through TMTD ng iba't ibang training programs na nakatuon sa post-harvest and mechanization technologies. Mayroon po tayong mga general training courses, skills training courses, at mga specialized training courses. Mga conferences nga po, symposiums, techno-talakayan activities gaya ng katatapos po nating talakayan nung nakaraang anniversary. At sakop po ng mga training na ito yung iba't ibang commodities or banner programs ng ating Department of Agriculture. Kasama po dyan yung rice, corn and cassava, mga high-value crops, coconut and others. Lahat po ng
commodities. Ayan, cover. Ang dami na lang mga training courses no, na Yes. ino-offer. Kaya kayo po na mga nakikinig, no, kapag meron kayong interest dito sa mga training courses na ino-offer ng Filmec, lahat ba ito marine ay technology-based? Or meron kayo about the industry? Or ano po ba yun? Ano po, bali, technology-based, kung ano po yung mga technologies na nag-generate ni Filmec, Commodities. opo, kung anong sakop na commodity, doon po tayo nagbe-base ng ating mga training. And mayroon din po tayo under RCEP, di ba? Ongoing Oo, po yung yes. RCEP po natin. Yes. So, nakatuon naman yun sa paggamit, sa operation, maintenance ng mga machines na pinapamigay po natin, na dinidistribute natin. At bilang PRC accredited CPD provider po tayo, nagbibigay tayo ng mga training na may kaukulang certification or CPD points, at para naman po ito tulong natin sa ating mga professionals po. Wow, Paano ba ito nice. nag-work? Pwede ba tayo mag-dwell ng kaunti dito, Miss Marine? Paano ba nag-work yung sa CPD? Ano ba ibig sabihin itong CPD na points na ito? CPD O para sa mga hindi, kasi ako medyo Ako din, familiar. ako, Pero, oo. pero minsan hindi rin tayo Oo, familiar. partner. Pero sa mga listeners natin, baka hindi nila alam or naririnig nila. Naririnig. Ako din po nung una, Oo. nung bago-bago pa lang ako sa TMTD, kasi laging sinasabi nila, whenever na nag-invite kami ng mga participants, particularly kasi ang ating mga participants target sa regular po na mga projects natin ay mga project implementers. So, mga technical staff sila, mga engineers, mga Engineers, agriculturists. Ang laging tanong, CPD accredited po ba yan? May CPD points. So, wala ako pang idea noon nung nagsisimula pa lang po ako. And yung CPD po ay Continuing Professional Development. Yun po. So, sa ating mga professionals, nakakatulong po ito. Diba, yung ating mga licensed professionals kasi ay nagre-renew sila ng kanilang mga Lisensya. license. At kailangan Okay. nila yung mga points. Kailangan naka-attend sila ng mga trainings na kaakibat nung kung anong profession Related. nila. O related sa profession nila. Ngayon, kasi yung mga training, yung mga companies or agencies na nagbibigay ng mga with CPD points na training ay may mga registration fee yun. Karaniwan, oo, may bayad. Kapag ka, di ba, yung iba, kapag ka umattend sila ng convention nila, may registration fee na mataas. Plus, Yun yung magbabayad pa sila ng katumbas. accommodation Okay. nila. Sila pa bahala sa mga, and ang dami nilang expenses na Transport and kailangan. all. Pero sa atin, dahil CPD provider tayo, kapag ka pala ang government ang nag-a-apply para maging CPD provider, libre lang natin na Wow. ibibigay yung ating mga training programs. Kaya yun. Ngayon, kapag ka mag-i-invite tayo ng participants, sasabihin nila kung with CPD points po ba to? Yes. Kaya mas Ayun. Doon malaki. tayo. Ang Yan. dami. So ito may online, may face-to-face. Yes Ganun po. Sa ating mga webinars, yun. Kung sakali na lahat ng webinars natin, baka sobra-sobra pa yung points Points na nila. natuto na sila, may points Diba? pa sila. Even webinars Yes po, meron, may hindi mga training course points. na. Yes. So that's nice if you Win-win, are a kumbaga. practitioner. So ito para sa mga agriculturists, abe, yung Engineers. Before, yung una nating accreditation kasi, nakiki-apply lang tayo sa PISABE. So, salamat po sa PISABE. So, nag-a-apply tayo through PISABE. Pero, nung nakuha natin yung accreditation natin mismo, tayo sa Filmec, pwede na tayo across all yung mga professions. Pwede. Pero sa ngayon po, kasi ang naitatry pa lang natin na mai-apply ay yung for, para sa ating mga agriculturists at saka mga ABEs, mga Agricultural and Biosystems Engineers. Oh. Yun po. Sige. Uy, Kung oo mali mo, nga. balang araw, no, meron din mga pang-teacher. Yes, oo. Hindi, joke. Dapat pala may hiwalay tayong topic, Oo, partner, no? Interesting din anything yun. na, ano, Oo. na related doon. Ang ganda. So, kung kayo po ay nakikinig again and you are a professional, practicing Yes. professional, and you are looking for opportunities to increase your points,
it could be that Filmic is the right center, no? Provider. To provide all your training needs. Nice. Ayan. So, isang bagay, Ate Marine, na meron tayong pinuprovide na training. But it's also another thing to see, to check if na-apply po ba yung mga training knowledge nila na nag-gain nila sa mga training courses natin. So, ang tanong natin ay, yun na nga, na-apply po ba? Meron po ba kayong way para makita ito? Tapos, pwede ko kayo magbigay ng ilang halimbawa na na-apply nila yung natutunan nila sa training courses na yun pinaprovide ni Filmic. Opo. Batay sa sa ating mga monitoring or feedback from our participants po. Marami yung mga participants na actual na ia-apply po nila yung kanilang mga natututunan sa training. Sa mga agricultural extension workers natin, ating mga AEWs na nag-undergo ng training natin sa mechanization and post-harvest technologies, yung mga patungkol sa pag-maintain ng ating mga Filmic technologies po, mas nagiging effective po sila sa pagbibigay ng technical assistance sa ating mga farmers. Halimbawa po, yung ating mga AEWs, di ba sila yung nasa sa LGU, yan. Sila yung mas abot ng mga farmers. So kapag may problema ang farmers sa kanilang technology, Sila yung tinatawagan. And direct nakakatulong yung ating mga AEWs po na natitrain ng Filmic. Mayroon din pong mga farmer co-ops na alam yung mga naman po, 'di ba, yung mga nakikita natin sa mga success stories nila, no, na sumasailalim sa mga trainings po natin, mas napapahaba nila yung buhay ng mga machine. I mean, Makinarya. yung na-maintain, parang naaalagaan dahil sa mga itinuturo din natin ng mga strategies or mga mas tumatagal. ways kung paano pangalagaan yung mga machinery at saka ma-prevent yung mga pagkasira. Ayan. So, yung meron din naman pong mga pagkakataon na bumababa yung post-harvest losses sa at nakikita po natin yung pagtaas ng operational efficiency. Last April po, may nakanda kaming training naman sa kakao po ito. At sa Palawan, after a week, may nagsisend po sa amin ng mga pictures na dun sa LGU nila, ginawa nila yung mga itinuro ni Filmic. Nice. Ayan, so nadagdagan yung kita nila kasi through dun sa fossilization ng cacao leaves, may mga handicrafts nilang mga nagagawa. At kasama po natin yung mga taga-BIPED sa pagte-train po sa kanila. Wow. So, yung mga ganong bagay, nakikita natin na may effect or direct effect agad. Very evident, partner, yung epekto. Nice. So talagang nagagamit nila underground. Kasi yun naman talaga ang halaga ng training. Not just gaining knowledge but really applying it. At ini-extend, partner, talaga din nila. Tsaka marami din kahit mga rice farmers na na-interview natin sa comms na talaga nag-training kami dun sinasabi nila nag-training kami dun sa Filmic Very proud sila, no? At talagang ginagamit nila on whatever knowledge that they gain. Ayan. Ayan, Ma'am Marine, ano naman po yung mga challenges o hamon na kadalasang nai-encounter po ng mga participants sa pag-adapt ng technology o ng mga practices na tinuturo ng Filmic? Ano po yung nai-encounter po natin? Siguro po, lahat naman ng mga ini-introduce nating bago, parang laging Sa una ay hesitant yung ating mga participants or yung pinag-i-introducean mo ng isang bagay. So, may mga nakasanayan kasing practice yung ating mga farmers, lalo na pagka farmers yung mga kausap po natin, no? So, mahirap sa kanila na i-adapt agad-agad. Pero dahil sa ating mga techno demo, ayan, pinapakita na, hindi lang natin nile-lecture sa training kasi meron tayong hands-on, may demo. Doon, nakukonvince naman natin
sila na i-adapt yung ating I-adapt ang mga technology. technologies. Plus, dahil halimbawa po, may mga bago naman tayong technologies na ilalatag din po sa kanila, isasama. Dahil bago po ito, limited pa lang yung access, siguro isa din yun na challenge na hindi pa naman kasi na iprograma dun sa lugar nila, so wala pang budget para mai-provide sa kanila. Kahit gusto na nila agad na na gamitin. Yon, yung availability din sa funds. Interested sila pero kulang naman, hindi naman pa sila makabili or ganun. Pero salamat sa mga programa ng PhilMec yan. At sana mas dumami pa yung mga program po ng Department of Agriculture para makatulong sa ating mga magsasaka. Halimbawa yung sa mga Miss Marine, yung mga matatanda na di ba meron kayo, naalala ko nag-attend din ako ng training sa kanila eh. Parang meron silang doon about yung mga medyo nakakatanda na may weight how to engage with them, parang ganyan. Kasi di ba mostly lalo na mga seasoned na farmers, ganyan. Kumbaga mahirap solid nang i-break mga principles sila how do you approach them, parang ganyan. Yes. Paano niyo sila hina-handle ganyan? Ayun. Baka may tools na na-develop. Bale, sa pag-handle ng mga participants, kasi hindi natin talaga sila, yung parang, ang mahirap yung ipilit, makipagpilitan daw. Yes. Pwede, ina-accept natin yung mga sinishare nila. Yes, ina-accept natin. And then, sinasabi natin na, eto naman yung bagong way na pwede nilang i-adapt na makakatulong po sa kanila. At Hindi natin outright na isinusubo. na kinokontra. At saka kinokontra din agad yung mga sinasabi nila. Kasi nga, yun yung nakasanayan nila eh. At nakita naman, nakatulong din naman sa kanila. Yes. So, ngayon, yung mga ini-introduce natin sa kanila ay para mas mapadali. At willing din naman sila na i-accept. I-adapt. At pag yun talaga, yung maipaunawa natin sa kanila ng maayos. Tsaka eventually nagde-demonstration naman. Opo. May hands-on. Miss Marine kanina, baka in that way nababago na rin yung nila. That's nice. Ayan, bago tayo partner mag-proceed sa susunod na topic, meron tayong ilang comment. Ayan, hello po Sir Jet and Miss Joanna. Watching from Science City of Muñoz. Hello, Miss Ayan. Marife. Marife. Siguro Gen Z to. Oo, Carpio. Ayan. And syempre, galing naman partner sa malayo. Sir, Sir Jose Moran. Ayan. From Hello. Gazamodeco, Irosin, Sorsogon. Sorsogon. Baka ito ay partner natin, beneficiary din natin sila. Follower kasi siya ng page. Okay. Hello, Hello po sir. dyan sa Sorsogon. Anong oras na po dyan? Dito po. At sa Science City of Muñoz, hello din po dyan. Hello sa inyo, sa ating mga listeners. Okay. Ano po ba yung mga Miss Marina, may mga nag-text sa atin. Ano po ba yung mga bagong topics, technologies, and training programs na sa tingin nyo ay dapat pang i-develop or i-offer pa ng PhilMec? Since hindi nyo natatanong, si Miss Marina ay kumbaga isa na sa mga seasoned na staff ng training division, no? Matagal. Parang bata pa ako, naalala ko. Nagkatuntunan pa kayo ng edad. Oo. At alam mo ba, sabi ni Miss Marine, pangarap din talaga niya maging broadcast. Ay, oo. So, para bang unahin mo natin yung Totoo po ba to, Miss Marine? Pangarap niyo ba talaga? Ayan, may commercial muna tayo. Opo, yan. Nung bata ako, kasi kapag patak ng alas 6 ba, yung balita na. 24 Yan, oras. 24 oras. At saka yung TV Patrol, laging nakatutok yung tatay ko. Nanonood kami ng balita. Yan. Gusto ko din yung ako yung mag-host or newscast, no? Pwede po ba tayong magpa-sample? Ako si. Oo. Magandang araw. Diba? Why not? Pwede po kayong magsimula ng isang program sa TFTD. Di ba? Oo, mga training courses na. Actually, pwede mag-training course online dito, no? Pwede rin siguro. Pero ang doon, mahihain kasi ako talaga. Okay. So, gusto. Behind the scene na lang. Oo. Oo. Nakatuwa naman.
Kaya nga. So, balik tayo sa question. Ayan, partner. Ang susunod naman po meron ay... po bang, oo. hindi ba niya Ay, iba pala. Oo. Meron bang mga topics na naisip nyo sa tagal nyo po sa, hindi naman sobrang tagal, pero kumbaga season na nakikita nyo kung paano pag ina-apply, parang may kulang, parang may kailangan i-improve. Ano po ito if you want to share? Sa ngayon po, gusto po nating ibalik. Meron po kasi before yung mga biological, pest management, yung mga ganyan na aspect. Si sa Sir Jong training. pwede dyan. Oo. Ayan. Yun nga Sila po, Ma'am yung mga Vicky, di ba? from LSD and FPD na Ayun. mga results ng kanilang mga projects. Yun po yung gusto nating maisama ngayon at para complete yung ating binibigay na training din po. And also, hindi lang naman po tayo yung nagme-mechanize, though tayo yung premier Center for Mechanization. Gusto din po namin sana i-include yung mga ano ba yung mga na-develop ng mga kasamahan natin sa Department of Agriculture. Pwede din nating isama sa ating mga ano po, katulad sa mga conference yun, pagsamasamahin natin sila. Collaboration. Mag-collab with Ayun. other agencies at i-present na eto lahat ng mga technologies natin sa mechanization and post-harvest Yeah. technologies. That's interesting. Yes. Kasi Center for Mechanization nga tayo eh. So might as well i-consolidate natin ito. Yes. Para kung may maririnig sila about the training courses on mechanization, dapat sa PhilMec manggaling yun. At Ganda. iisa lang naman ang goal natin, partner, Yes. sa lahat ng Oo. ahensya. Okay. Yes, Tama, ang ganda. Plus ano Sige, po, sige, ma'am. since nasimulan na po natin yung online na mga webinars, meron din pong mga online trainings din whenever hindi possible talaga yung face-to-face na conduct. Yun, ipagpatuloy at mas mapalawak. Recently po may nag-email, nagtatanong ng kung pwedeng yung mag-e-enroll lang siya, yung parang bang self-paced na training. Meron din kasi ako nakikitang sa ibang agency or like sa ATI, yung ganon. Sana magawa din Ma-develop po po, natin. Actually, Dito. fun fact to. Nung bago ako sa PhilMec, 2010 po ako nandito. Hindi, huwag natin sabihin pala. Okay, Sabihin- okay. Kasi mukha pa naman tayong bata. Pero, ang una kong project sa PhilMec ay gumawa ng, ano nga ba tawag doon? E-learning course. So, ang ginawa ko, yung boss ko si Sir Aldrin Hipolito at si Sir Rod Estigoy, shoutout po sa kanila, mga nag-retire na sila. Pero, sila dun sa corn, ako dun sa rice. So, meron tayong e-learning course sa ATI na ginawa ni PhilMec for rice and corn. So, actually, challenging siya kasi, pero alam nyo, ano po siya, pwede pong partnership with ACD yun. I think we can do the course and then you can offer it. Marami kami mga naging graduates nito, sinesend ng ATI sa amin. Tapos, nakakatawa kasi ang gagawin mo doon, meron kang discussion, sa dulo nun may 10-point na parang quiz. So, yung quiz mo, lahat ng animation nun, nung mismong e-learning. Ikaw yung nag-package. Oo. At alam nyo, si dati rin nating kasamahan, si Sir Tolitz, Circa, Lito Circa, yung ating future national artist yon na. Pero siya yung nagturo sa amin nun, sa Davao tayo na ginanap. And it took us, medyo matagal lang gawin, nasa 6 to 1 year, 6 months to 1 year, hanggang may up ni ATI. Pero hindi po sa bilis. Baka mabagal lang ako kasi bago pa ako. At saka wala pang mga technology, Oo, partner. tsaka sariling sikap. Hahanapin mo Mano-mano. mga libro. Kasi noon, di ba, wala pang AI. Yes. Ayan ako, nalabas talaga yung dad natin. Oo nga, Wala pang partner. AI, wala pang mga makita ka online. So, laman ako library noon para hanapin yung from land prep up to rice mill. And then, i-discuss mo siya as mamimili ka ng good questions. Tapos either multiple choice, fill in the blanks. Madali naman siya, workable. So, Pwede dyan, yun, iba pa po yung collaboration. School on the Air? Or Ang School on the iba Air, ba? ganito naman, sa radyo. Oo, radyo. Oo. May mag-speaker, tapos may Makikinig. quiz. Tapos, Yes. nagtiquiz Pero din sila. self-paced kasi ang Opo. kahit wala tayo, tatapusin nila yon. Oo. Parang Mostly, yung nag-take ng quiz na, ng namin, e-learning course namin ay mga nasa university. Oo. Oo. So, dalawa, hindi ko alam, shoutout sa ATI, yan. Kung ma-retrieve pa natin yon, gawang PhilMec yon for corn mechanization and Nice. rice mechanization.
Pwede So, pala yun. natin pag-usapan. Ituloy Oo natin nga, yun. yun Oo. natin. And let's do Ayan. something for the youth din. Para, di ba, magkaroon. Tama. At makikita mo, partner, kung ilang percent na ang Ilalunch completion. natin lahat kay TMTD yun. Yung nagtanong kasi, last week yun, nasa Ohio siya. Wow. At gusto niya, interested siya dun sa mga trainings. na Kaso, naka-post. hindi siya makaka-attend, ma'am. Simulan niya doon sa Okay. dalawang course natin. Nice, Cornmeck oh. and Ayan, rice meron neck. pa. Naalala ko lang Sige ngayon. nga, Oo oo. nga, Ngayon ko din. gumawa nga pala kami ng course noon. Thank you, Sir Jet. Yeah, bata pa ako noon. Oo. But anyway, ako na yung na-interview Na kay bigla. Sir Jet pala yung kasama. Yung susi. Oo. Ayan, sige. very nice naman yung idea ni ma'am, ano? Oo, ang dami niyang thoughts for Yes, ayan. Sige. Bago tayo ulit mag-proceed, partner, yan, si Meron na Sir ba? Oh. Wally Saigo. Good morning po, ma'am and sir. From Malimpek, Bayambang, Pangasinan. Hello. Katabing Yung marunong ka probinsya. Ay, di ba? Di ba? ng Salita. Ilocano, oo. Ah, Pero sige, iba batiin mo partner sila. kasi eh. Batiin Ayan, mo na naimbag nga bigat, Sir Wally. Ayan. Okay. Sige. Ayan, Oh. sa susunod na po nating katanungan, ma'am. Ayan, syempre hindi lang natatapos sa implementation po yung ating mga activities. Paano naman po natin sinusukat o ini-evaluate ang effectiveness ng iba't ibang training course na ginagawa ng Yan, PhilMec? mahalaga yan. Mm-mm. So, sa bawat training po na kinakandak Mhm. ng TMTD, meron po tayong mga pre- and post-test. Ayun. Yung una, yung sa pre-test, chine-check natin doon kung ano ba yung present knowledge nila dun sa topic. Existing Then, knowledge. after nung mga lecture, ay sa dulo naman po na part yung post-test. Post, oo. So, titingnan natin nakinig ba sila. Yes. Pero hindi naman po Na-increase natin, ba yung knowledge? na-increase ba yung knowledge. Pero hindi naman natin talaga, binibase ang ganon. Meron po kasing talagang magaling Mhm. sa Una pa lang. Una pa lang, yan. At saka, yung through take down ng notes, Okay. tsaka yung sa pakikinig nila. Pero meron din talagang nag-excel dun sa skills. Sa actual. Sa Hands-on. pag-hands-on naman. So, yun, dalawang bagay po yun. Kasi sa hands-on, mga operations, mga actual operations po, meron din tayong binibigay na completion card. Kapag nagawa mo, may mga return demo. Pag nagawa mo, pipirmahan ni resource person. Ayun. So, yun. Plus, meron po tayong subject matter specialist na evaluation, nire-rate naman nila doon yung ating mga resource persons. And yung training evaluation as a whole, yung course. And also, nagkakandak din po tayo ng monitoring or may mga pagkakataon po na tatawagan natin sila kung kamusta po. And meron pong ibang trainings na nagpapagawa po tayo ng mga action plan. So, nilalagay po nila doon kung ano yung mga next na gagawin nila. So, hindi lang sila basta nag-attend ng training. May Yung kasunod. iba, nagre-re-echo. Yung iba, nagpo-provide talaga ng assistance Nice. sa kanilang mga Commitment. sa kanilang mga lugar. That's nice. So, ang ganda nung ang naiisip ko dun sa pre-test and post-test, paano po ito ginagawa? Halimbawa, mga matatanda na or hindi na sulat. Okay. Meron ba kayong ganong na-encounter? May alternative How do po you ba? handle? Oo. Ay, yung Sa pre and ating post. mga pre and post test, depende po sa lalo na yung yung sa operator Opo. level, Oh, yung sa okay. RCEP, nakasulat siya sa Tagalog Mm-mm. or kung hindi naman meron din po talaga no read no write. Yes May po. mga naman naga-assist or binabasa na direct yung sagot, yung tanong. Sasagot na lang po Ito sila. sagot. Yun pala yun. Ayun. So, siguro yung mga no read, no write, they can still learn from the actual demo. Yes. Ay, actual Doon. Hands-on. Hands-on. Mm-mm. Doon, halos mas Nag-excel nag-excel sila sila doon. doon. Okay. So, maganda siguro in the future, hindi lang test na written na pre and post. Meron May pang interview ibang tool, rin. ano? Oo, Oo. qualitative lang. Yes. Para makuha din. Kasi I'm sure effective talaga yung mga training courses natin. So, that's nice. So, iyan pala ang ginagawa nilang mga initiative
para makita yung effectiveness Gaano ng ka-epektibo. ating training interventions. Mayroon po ba kayong rekomendasyon kung paano po mas mapabuti pa yung delivery at yung impact ng mga training courses sa iba't ibang stakeholders? Kanina ang tanong natin yung mga iba pang topic, pero dito Recommendation. ano naman po yung para mas further na ma-improve ang ating mga training courses. Meron po kayong mga naisip na recommendation, Miss Marine? Ayun po. Mas mahalaga po na mas mapalawak din natin yung collaboration natin with other agencies, mga national government agencies, sa local government at saka sa mga academic institutions, mga SUCs po natin, even sa mga private sector. At yung pagkakandak pa ng mga post-training activities, coaching, mentoring, or mga technical support para masiguro po natin na yung mga natutunan ng mga participants na ibababa nila dun sa kanila ring mga clients. Yan. Tapos yun, makakatulong din po yung mga digital platforms, mga instructional videos at mga online resources na para mas maging accessible yung mga kaalaman sa ating mga stakeholders. Sa atin naman po, pagka nagkakandak po tayo ng trainings, sinisigurado po namin na yung lahat ng mga press mat ay binibigay po natin. Available yun sa kanila. Kasi lalo na sa ating mga project implementers, yung mga nasa DARFOs, LGUs, pag kinuha din sila ng mga RPs yun, ginagamit din nila yung mga materials po natin. Actually, isa rin yun sa ano natin, sa support natin sa TMTP. Yes. No? Meron din tayong mga, learning materials. aside from yung press mat nila, meron tayong mga manuals na we share with them and sinishare nila ito sa atin. Para kung malimutan sila, babalikan lalo na na nila. pagka-operation. Oo. Yeah, Yes. Meron tayong kompleto po sa ating website ayun sa po. RC. Salamat din po sa mga IEC materials kasi Yeah. pagka nagte-training po, nagkakanda kami ng training, bit-bit po namin yung OCD. Oo, salamat din po sa Yes, pagtsatsaga ninyo. Ano mo, kung tatanungin niyo po ako, unsolicited advice po itong suggestion itong gusto kong i-suggest sa training natin. Why not in the future? Kasi nakasalansan naman kumbaga nakaset in place na lahat. Pwede kasi na halimbawa, pwede kaya nasa dulo or sa future, pwede tayong mag-offer halimbawa na diploma in or diploma on mechanization. Pagka yung kunyari nakuha niya ang 5-day na production, 5-day na post, tapos kumbaga merong pa isa-isa na training course, pero pag nakuha mo yung set na yun, so meron kang diploma on. Para to sa mga hindi na kailangan mag 4-year course na kapos din talaga, pero umaasa sa mga ganitong mga courses at nagagamit nila, mga farmers din natin na matatanda na, tapos talagang may graduation siya. Yung nakatoga sila at meron silang sablay. At may ceremony talaga. Oo. So parang ang ganda nun in the future na meron tayong i-offer si Philmec na diploma on post-harvest or diploma on mechanization or diploma on... Na magagamit din nila partner, no? Na hindi lang siya one time, may set of skills and knowledge sila. Ay, yun lang. Maganda, oo. Para Plus sa yung sa future. mga out of school, di ba? Diba? Out of school youth. Hindi man at least si Philmec, nabigyan akong diploma. Yes. Na naibibigay ko sa magulang ko. Diba? Something like Napakaganda naman, partner. So, Oo. yun. Baka sakali sa something, future, oo, we sana. will watch out in the future. Near future. Oo, tama. Oo. Ayun. Pwede Sige. po ba yun maisama? Di ba meron tayong Philmec Academy na Binubuo. Oo, tama. Baka. Oo, Yun ang why not? Mga Diba? diplomas, no? Maganda. And sa diploma, sa amin na yan sa facility. Yes. At ipiprint Printing ng facility. printing Ayan, ng facility. Philmec. So we can assist you on that. Sige, Ayan. bilang panghuling Katanungan. Ano naman po yung mensahe ninyo, Ma'am Marine, sa mga may alinlangan pa na para mahikayat po sila na maki-join dito sa mga training courses na pinoprovide ng Philmec? Ayan. So, sa atin pong mga extension workers, mga technical staff, or mga, even yung mga farmers po
hinihikayat po namin kayo na samantalahin niyo po yung mga opportunity, yung mga training opportunities na ino-offer ng PhilMec. Ang mga training po na ito ay hindi lang basta seminar, makakatiyak sila na hindi sila lugi or hindi masasayang yung oras po nila. Ito po ay oportunidad para matuto ng mga bagong teknolohiya, mapahusay yung kanilang kakayanan at makahanap ng mga pamamaraan para mas maging produktibo at mas kumita yung kanilang hanap buhay. Yan. So, libre po lahat ng ating pa-training. Parang RCEP lang. Libre. Yes. Oo, sarap So, pakinggan. yun. Oo nga. Plus, yun ngang mga may CPD points with points pa. So, alam naman po natin na yung pag-aaral ay investment. Sabi nga ng nanay at tatay ko dati, mag-aral at yun lang yung tanging maipapamana. So, ganun din po yung pagsasana, yung training. Yung mga dagdag nating kaalaman na nakukuha sa mga training ay makakatulong po talaga sa bawat isa po sa atin. At yun nga, bilang ang mga kliyente naman natin ay magsasaka, patungo po sa pagiging productive ng ating mga farmers. Yan. Nice. Yan, nice. Okay, thank you very much. Well said. And para lang sa kaalaman ng sorry, may pahabol pa. Sige, partner. Kaalaman ng ating mga listeners. Kasi sabi nila, free yung training course, may mga nakaset ka ng training course. Miss Marine, para lang sa kaalaman nila, pwede nyo ba nga sabihin, eto po ba mga nagtitrain sa atin, may mga NC holders pa sila, yes or no? Mga national certificate. Di ba meron Accredited, mga, parang ganun, no? mga nakapasa sa mga ganyan, accreditation, Yes. TESDA. Yung ating mga Trainer. Provide yung mga staff natin. yes. Meron po tayong mga staff sa TMTD na mga NC holder. Ayun. So, Credible sila talaga. po talaga yung Oo. mga nagtitrain when it comes dun sa mga rice machinery operation. Yan kasi yan. And Meron. yung mga resource person po natin, makakatiyak po tayo na sila po ay mga expert at na-train, dumaan sa pagsasanay. Yan, masusing pagsasanay. Yun. Ayan. So, mga NC holders po sila. Ibig sabihin nito, ay eksperto na rin talaga sila pagdating sa mga ganitong provision. So, isang Yes. bagay na libre at isang bagay may kalidad. Yung May ating credibilidad. mga training. Ayan. Oo. Kredibilidad yung tao at kalidad yung mga training Yes. courses. Ayan. Sige. Ayan, Okay, meron partner. ka bang mga takeaways, Ayan. partner, for this morning? Ayun. Gusto ko, partner, yung parang tumatak sa akin yung self-paced learning courses na recommendation ni Ma'am. Oo. Para sa mga professional na katulad natin na walang time. Oo. No? Oo. Yeah. Sana At saka mai-push ito natin na yan, talaga Ma'am. yung mga distance learning education. Yes, oo. Ito na talaga yung nagiging trend natin sa ngayon. Oo, maganda. At gusto ko na kompleto yung ating mga ino-offer dito Yes. sa PhilMec when it comes to, hindi lang po kami sa rice. Across all commodities, meron po tayo. And gusto ko talaga na libre ito. Oo, yun yung tumatak sa atin. Libre. Hindi lang we are helping farmers increase their productivity, but also we are also helping yung mga young, yung mga licensed, mga professionals to also advance in their career. So ang ganda ng mga impact nito sa buong agriculture sector. Whether you're on the farm or off the farm, you can learn, you can gain knowledge, and you can really benefit from the training courses ni PhilMec. Kaya para sa mga libreng training courses, mga training courses na dekalidad, ayan, pumunta po kayo sa PhilMec, magtanong kayo, we can assist you and we can provide sa mga mayroon pong nais, saan po ba sila pwedeng lumapit, pumunta o sumulat para po sa mga training courses. Opo. Bali, sa atin po sa PhilMec, sa TMTD ay yun nga po, meron po tayong mga regular conduct na training. So, kasi po ito ay nakabase, meron po tayong mga target na clients talaga. At sa regular project po, regular na mga fund ay mga project implementers, yan po, AEWs, at sila ay sinusulatan po natin. Tayo yung sumusulat, nag-i-invite sa Pero kanila. pwede rin sila sumulat in case interested po sila. Opo. Pwede rin po silang sumulat sa ating director, kay Dr. Dionisio Alvindia,
kung ano po yung request nilang Training. pa-training. Meron din po kasing mga, meron po tayong kinikater na mga request from other agencies or mga groups na ito po ay papasok dun sa technical assistance natin ng conduct ng training. So, kung ano yung gusto nila or request nila, yun yung bubuuin natin na training para po sa kanila. Yon. And yung sa mga webinars naman po, lagi po itong pinopost sa ating FB page. Yes. Yan, social Abangan media. lamang. At kasama po natin, katulong din po natin ulit yung ACD sa pagpo-post niyan. So, thank you po. So yan, accessible po, libre, accessible. Ganyan po ang serbisyong Filmex. Ganyan po katapat ang Filmex sa public service, serbisyong publiko. So, syempre bigyan din ng chance si ma'am. Para- yung anak niya, Oo, and yung ang sweetheart kanyang niya, kabiyak, mga magulang, niya. Ayan, at so, katrabaho din, ma'am. it's Go, your ma'am. time po for your shout out. Ayan, hindi po ako naglista pero dahil libre lang ang pagwati. Yes, libre din yan. Binabati ko po ang aking pinakagwapong. Ay, nako, kikilig. Ako pala yung kinikilig, hindi siya. Hindi na siya. Kinlim ni ma'am na Kinikilig. Ngayon ako na yung kinikilig. Yan kay Sir Dong Miranda. Ayan. And Yung sa masabi aking pa. Parang sa aking nahihiya mga pa si ma'am. anak, si Andre and Aliyah. Siyempre po yung mga kasama ko sa TMTD, sa Yes. training section. Yes. Mga ka-team po natin sa TS, nakasalukuyang nagkakandak ng training para sa Ayun. ating mga OJTs. Nice. Yan. Hello sa inyong lahat. Salamat sa patuloy na paggampan ng, parang tagal. Yes, tama. Paggampan ng inyong mga tungkulin yan. Sa buong TMTD po at sa buong Filmec, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, well said. Ang galing Oo nga, mag- napaka-articulate sarap ni interviewin ma'am. yung At story. nakaka-relax yung boses ni ma'am. Oo, pang radyo. Ang sweet. Mukhang Oo. ituloy natin yung pangarap niya maging Yes. broadcaster or broadcaster. Ayan, meron comment sa ano. Yes daw, sabi daw. sa ating radio manager na si Ma'am Badel. Ma'am Badel. Siyempre, gusto Hello. natin pasalamat sa kay Miss Payden Lee para sa ating mga technicals. At kasama and si Sir Raymel. Ang ating katangatanging mong gagawa ng filming Yes. for assets. At siyempre si Miss Badet. Ayan. Sa ating si masipag Ate B, na- para sa ating Ate B. manager. Ayan, si Ma'am Best, ang ating radio station manager na si Yes. Ma'am Best. At si Sir Jong. Navalos. Mm-mm. So maraming salamat po. This has been your program host. I am Zed. And I am For Jonah, Technopeach on Air. making waves for Filmec Technology. We'll see you again next Tuesday. Only here on Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganaan kasaganaan para sa bayan. Bye-bye! Bye! Ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Naririnig on air at napapanood online. Himpilan ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Sa Agri, ikaw ang bida sa paggamit ng agri-makinarya, tamang teknolohiya, balita at impormasyon. Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Kasaganaan para sa bayan.